Bato, bato, pick. Maze. Miss Miss Paray. Maray, maze. Bato, bato, pick. Eben. Ebe. Bato, Eben bato. niya, Miss Paray. Mama, sabi, dapat tayo. Titok din, mami. Titok din, mami. Kumusta? Mabuti! For today's video. Habang hinihintay namin na dumating ang kapatid ni Nili ay tamang libang muna kami at inaaliw ko nga si Nili at kami nagbato-bato pick. Dumating nga ng araw na yun ang kapatid ni Nili para ibigay sa akin yung huling sahod ko kay Lola. At hindi ko nga inaasahan na magkasabay sila ni Rapi na pupunta dito sa bahay para din dalawin si Nilush. Simula nga nang nawala si Lola ay weekly na siyang pumupunta dito sa bahay para dalawin at kamustahin si Nili at para na din bigyan kami ng budget. At si Rapi naman ay tulad pa din ng dati, linggo-linggo din siyang pumupunta dito sa bahay lalo na kapag araw ng Biyernes, nagdadala siya ng mga gulay at prutas. May mga nakakapansin at nagtatanong nga din na bakit daw pare-pareho ang suot na damit ni Rapi. Siguro tulad ng kanyang asawa ay paborito niya din ang kulay blue. At ang isa pa ay siguro ay nakasanayan na din niya dahil halos ganan din ang kanilang uniform nung nagtatrabaho pa siya bilang isang bus driver. At napatigil nga lamang siya sa kanyang trabaho sa pagiging bus driver nung nag-pandemic dahil pinatigil ni Lola at delikado daw. At ang mga panahon na yon ay nasa retirement age na din naman si Rapi hanggang sa tuluyan na nga din siya nag-retired at nag-focus na lamang sa taniman ng orange. At nagpunta nga din dito sa bahay ang kapatid ni Nili para ibigay sa akin yung huling sinahod ko nung nabubuhay pa si Lola. At ngayon nga nawala na si Lola, ayan ang kapatid ni Nili ang nag-aasikaso ng pagpapasahod sa akin. At ang mga panahon na yan ay pera pa din naman ni Lola ang pinapasahod sa akin at lahat ng mga kailangan nilang bayaran sa akin ay manggagaling pa din sa pera ni Lola. Ganon nga mga tao dito sa Israel na kahit matanda na sila at walang trabaho ay may sarili pa din silang pera. At syempre si Nili meron din sariling pera dahil siya na ang magiging bisa ko ay sa kanya na manggagaling ang susunod na sasahudin ko. Pinakita ko nga din sa kapatid ni Nili ang walker na natanggalan ng tornilyo dahil nung minsan na lumabas kami ay idinukdok ni Nili sa sahig. At saka dudukdok nga ni Nili ay lumuwag yung tornilyo at hindi ko agad napansin na nagpatak na pala. Umalis na din pala si Rapi at dinala yung cellphone ni Lola na ginagamit namin at dadalhin niya doon sa kanyang binilhan para ipaayos. Minsan kasi kapag tumatawag siya sa amin ay hindi niya daw makontak ang cellphone ni Lola at nagpabili na nga din ako ng bagong charger dahil sira na ang charger ni Lola. At bago umalis ang kapatid ni Nili, binigyan niya si Nili ng pera para may budget ito sa kung ano man ang gusto niyang bilhin. At dinala niya na din yung walker ni Nili at sa bahay na lamang daw niya aayusin at lalagyan niya ng tornilyo. Kapag malaki nga ang sumpong ni Nili ay talaga naman makakasira ng gamit at minsan nga kapag may sumpong yan ay binabalibag niyan ang pintuan ng CR kapag nagagalit. Ay nga't may laman na ulit ang wallet ni Nilush at may pang shopping na ulit at bilang na bilang niyan kung magkano pa ang kanyang pera. Ma! Ay nga, taga-sumpong na naman si Nilush at akala ko nga ay kung bakit nag-iiyak yung paligawa ng cellphone ni Lola at ninakaw daw ni Rapi. Ay si Rapi na nga ang nagmagandang loob na ipaayos ang cellphone ni Lola ay napagbintangan pa. Alam naman niya na dadalhin ni Rapi ang cellphone ni Lola, yun nga lamang ay walang sablanot o pasensya si Nili at gusto niya ay agad-agad ay ibabalik ang cellphone. Napakabait at napakasipag nga ni Rapi at kapag may problema nga ay umaaksyon agad yan at sa bilis nga na umaksyon ay dinaig pa ata si Rapi Tulpo. Kahit nga busy at pagod na pagod yan sa taniman ng orange ay isang tawag lamang ay to the rescue agad yan. At lagi niya din sinasabi sa akin na kapag may problema at may kailangan kami ay tawagan lamang daw siya. At bago nga umalisin, naglakas loob na ako na nagsabi na wala na kaming pera na pang grocery. Nung namatay si Lola ay sinabi niya din naman sa akin na kapag kailangan namin ng pera ay pwede din daw ako magsabi sa kanya. Lahat ng pera na ibinibigay nila sa akin, pambili ng mga kailangan namin dito sa bahay, ay inililista ko at pati mga resibo ng mga pinamili ay iniipon ko. At pati nga si Rapi ay ipinapadista niya din sa akin kung magkano yung kanyang mga napapamili sa mga gulay at prutas. Binigyan niya nga ako ng 200 shekel o mahigit 4,000 pesos sa pera natin sa Pinas at dahil hindi nga ako sanay na humingi sa kanila ng pera kaya nahihiya pa din ako na magsabi. Hindi katulad dati ni Lola na basta lamang bigay ng bigay at minsan nga ay ako na ang pinakukuha niya kung magkano ang aking kailangan na pang grocery. At syempre kapag binibigyan ako ng pera ni Rapi ay itinatawag ko din sa kapatid ni Nili at sinasabi ko. At dahil hindi naman marunong si Nili na mag-manage ng kanyang sariling pera ay kailangan ay meron transparency para alam ng lahat kung saan napupunta ang pera ni Nili. Alaros! At ay nga si Nilush at lambot na lambot sa pagkanta, akala mo nga ay lasing at daig pa ang nakainom. At dahil binigyan nga ako ni Rapi ng pera ay tuwang-tuwa nga din siya at sabi niya sa akin ay may pera na din daw ako. Dito sa Israel hindi pare-parehong employer, merong galante sa pagkain na sige bilhin mo kung anong gusto mo at meron din namang kuripot at meron din namang tama lang. Basta ang mahalaga hindi kami nagugutom dito at ay nga si Nilush at feeling fresh na ulit ang ating Disney Princess for today's video at bagong ligo na. Napakain ko na nga din ng tanghalian at may baon pa nga sa bibig at ngunguya-nguya pa. Shabbat Beseder.
At dahil busog na si Nilo, siya tahimik na ulit habang nanonood ng TV. Ay siya, hanggang dito lang ang ating kwento for today's video at maraming po salamat sa inyong support at laging panonood. Mag-ingat po tayong lahat palagi. And please follow and share Ako Infinity Private Resort and Events Place and please subscribe to my YouTube channel.